Sa video na ito, ating aalamin at tatalakayin kung bakit hindi na dapat ipanalangin pa ang mga taong patay na. Alam ko, napaka-weird ng intro na yon. Kasi yung tono doon, ewan ko, bakit ganun yung pinagagawa sa buhay. Pero narito na natin. I know that you want your relatives to have a salvation. Pero wala ka na kasing magagawa eh. Okay? Kapag patay na isang tao, kahit na pampanalangin ang gawin mo, kahit ikaw pa si Adan hanggang matapos ang kamunduhan, ipanalangin mo man ang patay na yan, hindi na siya magkakaroon pa ng kaligtasan. Puro rhyme pa yan. So, ngayon, totoo yung sinasabi ko kasi wala silang magagawa pa. Pinili na nila yung gusto nila eh. Oh, shish, sana all pinili. Hindi, joke lang. Ayoko na. Oh my gosh, umugat na naman ako. Pinili na nila yung destination nila. So, kung nasa Hades sila ngayon, kung pinapahirapan sila ngayon sa daigdig ng mga patay, naandun sila. Kung naandun man sila ngayon sa langit, kung nasa piling sila ng Diyos, nasa piling sila ng Diyos, wala na tayong magagawa pa kung napahamak na yung kaibigan mo, yung mahal mo sa buhay. Ewan ko bakit ako ganun. Wala tayong magagawa pa. Bakit? Kasi, ayun na yung choice nila eh. Pinili nila yun eh. Doon sila masaya eh. Kwento nila yun eh. Charot. Para seryoso. Pinili nila yung landas na yun, kaya hanggang doon na lang sila. Tapos na ang oras nila dito. Ang pagsisisi ay ginagawa dito sa ating mundo, hindi doon sa impyerno. Okay? So, kung nasa impyerno ka na ngayon, wala ka nang magagawa. Okay? Lahat ng tao nasa impyerno na nandun na lang sila forever. Hindi po ako nananakot, totoo po sinasabi ko. Kaya nga mahalaga na ngayon pa lang ay panalangin mo na yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo. Bakit mo sila ipapanalangin? Para palambutin ng Lord yung puso nila. Okay? Lord, hipuin mo yung puso ng kapatid ko, ng kamag-anak ko, ng mga kaibigan ko. Lord, palambutin mo po yung puso nila. Sana matanggap ka nila, magsisila sa kasalanan nila. Ganon manalangin. Ipanalangin mo sila habang buhay pa sila. Huwag mo ipapanalangin sila kapag patay na sila kasi wala silang, nandun na sila forever. Okay? So, ayun. So, yun lang. Charot. So, kasi hindi na-ibili ka yan eh. Kasi kung papansinin mo to, halimbawa na lang. Ikaw, bibigyan ka ng halimbawa. Kailan ka man nalangin bago mag-exam o after ng exam? So, syempre, sabihin mo, pagkat bago mag-exam. Bakit? Kasi bago mag-exam, bibigyan ka ng Lord ng wisdom, knowledge, and understanding. Kapag katapos ng exam, hindi na pwede baguhin ng Panginoon kung ano man yung kanalabasan ng iyong grades. So, kapag mababa yung grades mo, kapag bagsak ka. Okay? Kaya, before tayo mag-exam, doon tayo nalangin. So, ganun din. So, yung buhay natin dito, napakaikli lang. Kasi kung papansinin mo, kung papansinin ko, dati April 4, 2006, baby pa ako, sana all baby. Charot. Pero ngayon, 70 years old na ako, diba? Napakabilisan ng panahon. Mag-i-introduce yourself na naman tayo. So, dapat, bago pa mamatay yung kamag-anak mo, bago pa sila sumakabilang buhay, ay panalangin mo na sila, kasi pa nasa impyerno na sila, hanggang doon na sila forever. Habang buhay silang paparsahan at magkakaroon sila ng kamatayang walang hanggan. Di po na ako, tulitin ko lang sa inyo. Okay? So, ang pagsisay ginagawa dito sa ating mundo, hindi doon sa impyerno. Kasi kahit ano pang sabihin mo, Lord, ayoko dito, Lord, gusto kong bumawi. Lord, magpapakabait na ako, Lord. Kapag binuhay mo ulit ako, Lord, hindi talaga ako magkakasala na, tatalikuro ako na talaga. Kahit ano pang promise mo sa Lord doon sa hell, wala ka nang magagawa pa kahit ano pang gagawin mo. Kahit tumbling ka pa dyan, kahit sisi, kahit pang role yung gawin mo, kahit pang repent ang gawin mo, basta nandun ka na sa impyerno, wala ka na magagawa kasi nga, nasa impyerno ka na. Okay?
Kapag nasa langit ka, napakapalad mo kasi sa langit ka napunta. So, ngayon, alam mo na hindi pwedeng mapunta ang mga patay na doon sa langit kasi wala nang silang gagawin pa doon sa langit. Or, di sila magkakaroon pa ng kaligtasan kasi nasa impyerno na sila. So, ilan po mga kapatid po ay bagay sa inyo sa meron kayo natunan sa atin na lakay ng gaso muli po, magkita na tayo sa lahat sa inyo manonood. Magbulay po ng Diyos, mag-ingat kalat palagi. Kahit ikaw si Adan hanggang sa matapos ang kamunduhan, hindi mo na mapaparabaon na manakabaliktatan. Kahit iskalitan si Adan, kahit ikaw pa si Adan hang bubulol. Hindi pinili ang kasisi sa pagsisisabasasi para palambutin ng puso yung Lord. Mali. Hanggang buwa, babam. Bubulol na naman ako.